Ang alamat ng bahaghari. Noong unang panahon, may isang batang ulilan, ang pangalan ay Maya. Mabait siya, masipag, ngunit madalas siyang malungkot mag-isa. Sa nayon nila, madalas umuulan. Sabi ng matatanda, kapag malungkot ang mundo, umiiyak ang langit. Ang nagbabantay sa ulan ay si Diwata Silvan, diwata ng lungkot. Tahimik siyang nilalang, laging umiiyak kaya madalas ang pag-ulan. Isang araw, nagtanong si Maya, Diwata, bakit po lagi kayong umiiyak? Dahil nararamdaman ko ang lungkot ng mga tao, lalo na ang mga batang mag-isa. Malungkot si Maya sa kanyang narinig. Habang bumabalik si Maya sa bahay, isang liwanag ang pumanaog mula sa langit. Dumating ang Diwata Salaya, diwata ng liwanag at tuwa. Puro lungkot ang nararamdaman ng langit, paano naman sisilip ang tuwa? Lumapit si Salaya kay Maya at ngumiti. Maya, ikaw ang dahilan kung bakit ako narito. Narinig ko ang maliliit mong tawa kahit malungkot ka. Ngunit hindi nagustuhan ni Silvan ang pagdating ni Salaya. Huwag mong pakialaman ng ulan, hindi lahat ng bagay ay dapat masaya. Dapat puro lungkot ang mundo, Silvan. Nag-away ang dalawang diwata. Si Silvan ay bumuga ng ulan at si Salaya ay nagpakawala ng liwanag. Ulan, liwanag, ulan, liwanag. Hanggang nagsimula silang magsalpukan sa gitna ng langit. Dahil sa pagsanib ng kulay ng lungkot at kulay ng tuwa, lakas ng ulan at liwanag ng araw, nabuo ang isang mahabang tulay ng kulay sa himpapawid. Nanlaki ang mata ni Maya. Ang ganda, parang tulay ng pag-asa. Huminto ang dalawang diwata. Tumingin sila sa isa't isa at napagtanto ang isang bagay. Tama ka nga, Silvan. Walang tuwa kung walang lungkot. Salaya, pareho tayong kailangan. Mula noon, tuwing naaalala ng langit ang mga taong nalulungkot, iiyak si Silvan at uulan. At tuwing may batang tulad ni Maya noong lumalaban sa lungkot, sisilip si Salaya at magbibigay ng liwanag. Kapag nagtagpo ang kanilang kapangyarihan, lumilitaw ang bahaghari. Isang paalalang matapos ang lungkot, may darating na tuwa. Ang aral ng ating alamat ngayong araw mga bata, ang lungkot at tuwa ay parehong bahagi ng buhay. Kailangan silang pareho para makabuo ng pag-asa. Ang bahaghari ay simbolo ng pagbangon, hindi pagsuko. At ito ang alamat ng bahaghari. Sana nag-enjoy kayo mga bata.